Sa balitang abroad, ang masaya sanang selebrasyon ng mga taga-Venezuela kasabay ng kanilang national holiday nauwi sa isang trahedya matapos yanigin ng dalawang magkasunod na lindol. Nagresulta ito sa 32 pagkasawi at halos 700 na individual na sugatan. Ngunit ayon sa mga eksperto, posible pang tumaas ang bilang ng mga namatay na tansya nila, aabot ng hanggang 10,000 individual. Alamin ang balitang abroad mula kay Son Santiago. ¡No! ¡No! ¡Se cayó! Edificio. Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer. Ilan lamang iyan sa mga malagim na eksenang iniwan ng malakas na lindol na tumama sa Venezuela nitong Miyerkules, June 24. Naganap ito kasabay ng isang national holiday sa bansa kung saan ginugunita ng mga mamamayan doon ang makasaysayang Battle of Carabobo, ang araw kung saan matagumpay na napuksa ng bansa ang Espanyol. Batay sa tala ng United States Geological Survey o USGS, isang magnitude 7.2 na lindol ang tumama sa kanlurang bahagi lamang ng kabisera nitong Caracas dakong alas 6:04 ng gabi. Gayunpaman, makalipas lamang ang 39 na segundo, sinundan ito agad ng mas malakas pa ng magnitude 7.5 na lindol. Ayon sa USGS, ang magkasunod na pagyanig ay dulot ng mababaw na strike-slip faulting sa complex plate boundary ng Caribbean at South American tectonic plates. Sa kasalukuyan, 32 namatay at 700 na ang nasugatan dahil sa lindol, ayon sa inisyal na report na ipinabati ni Venezuelan Acting President Delcy Rodriguez. Ngunit, ayon naman sa pagsusuri ng USGS, malaki ang posibilidad ng mas mataas sa bilang ng mga biktima. Tinatayang may 39% possibility daw kasi na umabot sa 10,000 ang bilang ng mga nasawi. Naglabas naman na ng tsunami threat ang mga otoridad para sa karatig bansa, ngunit agad din itong binawi. Isinara rin ang pangunahing international airport ng Venezuela dahil sa matinding pinsala sa infrastruktura. Nagdeklara na rin ng state of emergency si Venezuelan Acting President Rodriguez. Suspendido rin ang mga klase roon hanggang ngayong linggo, habang pansamantalang itinigil na ang operasyon ng mga tren at iba pang hindi mahalagang aktibidad. Patuloy naman ang search and rescue operations upang mahanap ang mga biktima sa ilalim ng mga gumuhong istruktura. Samantala sa ibang bahagi naman ng mundo, isang magnitude 6.9 na lindol ang naitala sa hilagang bahagi ng Japan ngayong Huwebes, June 25. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.